Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong vlog na naman ang gagawin natin ngayon sa mga nangyayari ngayong araw na ito, no? Nandito po tayo sa ating sasakyan nagva-vlog kasi po bumisita kami sa hospital ng aking misis kasi po alam niyo naman next week yata, no? Parang manganganak yun na yung misis ko, no? So nagpapa-check up siya. So, tuloy pa rin ang laban, no? Magva-vlog pa rin tayo at tayo ay magre-react sa mga kapalpakan nitong gobyernong Marcos, okay? Itong una nating pag-uusapan ay itong DBM Secretary ng Administrasyong Marcos. Meron pong interviewing naganap, no? At tinanong siya ng Net25 na reporter na ang nakalagay po dito, si DBM Secretary, itong nakikita nyo na picture, ito ha, walang alam na flood control project nang matanong ng isang reporter. Wala siyang alam. Tinanong siya, magbigay ka ng isang flood control project na, kasi tinatanong siya kung meron pa bang budget ang flood control ngayong 2026 budget. Siya meron, marami pa rin kasi explanation niya matutuloy pa rin ang paggawa ng mga flood control kahit nga nagka-issue na yung flood control sa 2025. So, tinanong siya, sabi mo, nabanggit mo maraming flood control project. Magbigay ka nga ng isa sa mga proyekto na ito kasi naninigurado po yung taong bayan na hindi ito scam na naman, no, na tayo po ay pinaglalaruan ng mga kawatan sa gobyerno. Okay? So, ipapakita ko sa inyo itong video na ito na wala siyang naisagot. Okay? Wala. Kahit isang proyekto, wala siyang nasabi. Okay? So, mamaya ipapakita natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay balita na ngayon, no, na itong ICI raw ay i-disband. 'Di ba? Hindi tayo nagkamali diyan, sabi ko. One of these days, yung ICI na yan, mabubuwag yan. O ngayon, usap-usapan na bubuwagin ito. Kasi unti-unti na pong nagre-resign yung mga members na inappoint ni BBM. Mamaya pag-usapan natin yan. Ito, pangatlo na ating pag-uusapan. Si Bongbong Marcos, dahil sa -3 na trust rating, akala ko ba tumatawa lang si BBM, no? Akala ko ba hindi siya naaapektuhan sa -3 trust rating, 'di ba? Nagmamayabang pa si Auntie Claire, nagmamayabang pa si Bongbong Marcos na tumatawa-tawa pa siya na hindi raw siya affected. Pero ngayon, dahil sa -3 ang trust rating niya, plano niya na i-reshuffle na naman ang kanyang gabinete. Or merong iba diyan aalisin, papalitan. Yung iba diyan, kung hindi man mananatili, i-reassign. Kasi raw umepekto raw na bumaba ang kanyang trust rating dahil dito sa kanyang mga gabinete. Alam mo, BBM, wala po sa mga gabinete ang problema. Ang problema ay nasa iyo ang problema. Mamaya pag-usapan natin yan kasi masyadong si BBM masyadong anong tawag mo dun? Para bang ang kanyang mga kapalpakan, ang kanyang weakness po ay idadaan na lang niya sa mga ganitong bagay para hindi siya ang mabiblame. Ganyan po siya. Mamaya pag-usapan natin yan. At last but not the least na ating pag-uusapan ay pakinggan at panoorin po natin itong si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang interview sa SMNI patungkol po dito sa pinirmahan ni Bongbong Marcos na 2026 national budget. At tumpak na tumpak at sapul na sapul dito
kay Attorney Guanzon itong paliwanag niya dito. Mamaya ipapakita ko yan sa inyo ang kanyang interview, okay? Alam ko, sabi ko, ang ganda talagang pakinggan itong si Attorney Rowena Guanzon, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam, no, na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. Okay? So like and share na guys, like and share na. And sa mga first time lang dito sa aking channel, kung nagugustuhan nyo ang mga topics natin at kung nagugustuhan nyo ang ating mga paliwanag, consider na i-subscribe itong channel na ito. Pindutin nyo lang ang subscribe button. Walang bayad yan, ha? Updated kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So, sige na. Subscribe na. Okay, so unahin muna natin itong si DBM Secretary. Pakinggan po natin siya, ha? Kung paano po, bakit ang mga gabinete ni Bongbong Marcos ay parang masasabi natin na parang siya, okay? Walang alam. Wala talagang alam. I-play natin, ha? Magko-komentaryo tayo dito pagkatapos ng itong video na ito. Play. Kahit isa lang po, wala po kayo natatandaan. Okay. This, yung, ano yun? IPIF, yes. Ano Okay. yun? Linawin lang po Wala natin, na. may budget pa rin po ba sa flood control project for this year? Kung meron po magkano, if there is none, paano po ang gagawin ng Pangulo para po matugunan yung mga malawakang pagbaha na kumitil sa buhay ng ating mga kababayan at sumira po sa mga ari-arian, gayon din sa agrikultura at sa infrastruktura? Mayroon pa rin tayong budget for flood control but is specific for the foreign assisted project only. That's around 15.7 billion. So, because meron na tayong mga kontrata na dapat Okay, ha? Ngayong 2026, ang budget ng flood control 15.6 billion. Okay? Correct me if I'm wrong. Ha? is Oh. specific for the foreign assisted project only. That's around 15.7 billion. 15 point, inuulit ko, ha, para hindi tayo magkamali. 15.7 billion. Ang laking pera niyan, okay? Flood control yan sa 2026. So, because meron na tayong mga kontrata na dapat sundin at dapat ma-implement yung project according to the plan as far as the project is concerned. Ano pong mga particular na mga flood control projects itong mga to? Right now, I don't have, pero we can, anyway, we'll publish naman na yung ating GAA so you can browse it to our GAA. What are those flood control project under the foreign assisted project? So right now, I don't have a copy of that specific project for flood control. Kahit isa lang po, wala po kayo natatandaan. Okay, this yung ano yun? Resilience, yeah. Actually, that is for the resilience project of the DPWH. IPIF, yes. Ano Okay. yun? I think that is through the JICA loan natin. Yes. Grabe. Di ba? Pansin nyo? Tinanong siya kung meron pa ba ring budget ang flood control ngayong 2026. Sabi niya meron pa yung foreign assisted na mga flood control projects. Ang budget nila is 15.7 billion pesos. E di syempre, ang reporter nagtatanong. 'Di ba? Ano ito mga projects na ito? Nagrason pa siya, 'di ba? Sabi niya, wala akong copy kasi dito eh. Wala akong copy. Hindi ako makapagsabi kung ano yung mga proyekto. E di sabi ng reporter, kahit isa lang. Mag-mention ka ng isang project lang. Kasi DBM secretary ka, kahit isang proyekto, dapat may alam ka.
2, 3, 4, meron kang alam. 'Di ba? Paano ka naging DBM secretary na wala kang ngang alam kahit isang project? So ang tanong ko dito, may project ba talaga? Bakit wala kang na-mention? Yan ang nakakatakot. Dapat malalaman ng taong bayan ano itong mga proyekto na ito. Dapat transparent ang Malacanang kung ano itong mga flood control projects na ito. 'Di ba? Ngayon nagpapa-press con ka, nagpapatanong ka pero wala kang dalang copy. Mali naman yata 'yan, sir. 'Di ba? Wala kang alam. Or baka kaming mga taong bayan magdududa kami. Wala talagang project na nailagay yan na flood control. Tapos binabudgetan lang yun ng 15.7 billion. Kasi wala kang masabi kahit isa. Billion yan. Huwag mong sabihin, kukurakutin na naman yung 15.7 billion na yan. Alam mo sir, hindi mo talaga mabiblame ang taong bayan na tanong kami ng tanong because we are already betrayed and ninakawan na kami noong 2025. Dapat ikaw, bago ka nagpapa-interview dyan, alam mo na lahat kung ano mong sasabihin mo. Nagdala ka na ng copies, documents at files dyan. O baka naman magdududa kami dyan, sir. Wala talagang project for flood control pero binabudgetan ninyo. Wag niyong sabihin na ganyan ang pagdududa namin ng taong bayan. Nagtatanong lang kami. Ganyan po ang administrasyong Marcos. Ganyan po sila ka-irresponsable itong Marcos administration. Wala tayong makukuha. Sabi ko sa inyo, palitan na natin yung presidente natin. Hanggat hindi yan mapapalitan yung presidente natin, ang marami pa tayong mga ganitong bagay na ma-experience. Kung gaano po ka-weak at walang alam yung ating presidente, ganito rin ang kanyang mga gabinete. Punta tayo sa next topic natin ha. Marami pa ito. Binalita ito ng Bilyonaryo News Channel, no? Nag-breaking news ito kanina, no? Patungkol po ito sa usaping ICI. Na alam naman po natin na marami na po ang nagrereklamo dito sa ICI na ito. Nasabi nila na ang ICI front lang 'yan, parang front page lang 'yan na magmukha na pagaling si BBM kasi sinusugpo niya ang korupsyon gamit itong ICI na ito. 'Di ba sinabi ko na sa inyo dati na itong ICI na ito, budol lang 'yan. Walang matino 'yan na gagawin, kundi ang mga kalaban lang ng administrasyon sa politika ang target niyan. Walang makukulong na mga kaalyado nila na sila naman mismo ang gumagawa ng mga kalokohan. So, heto yung balita. ICI to be disbanded. Meaning to say, bubuwagin na itong ICI na raw ito. Just in, Senator Amy Marcos says she received information that the Independent Commission for Infrastructure is set to be disbanded. So, galing po kay Senator Amy Marcos na meron, alam naman natin na basta mga ganitong mga ugong-ugong na mga chismis, totoo ito eh. Kasi kapag si Senator Amy, marami yung mga connections eh. Maraming mga nagsasabi sa kanya. Nabubuwagin na raw ang ICI. Ako naniniwala ako dito, totoo ito. I-disband raw ito ngayong February 1 following another resignation last month kasi may leaving only ICI Chair Andres Reyes as the remaining member. Siya na lang ang natira, itong si Andres Reyes sa ICI. Kasi the other month, merong nag-resign. Marami ang mga nagsasabing mga taong bayan na nag-resign na yan lahat kasi ayaw nilang magka-problema. Kasi duda natin, merong mga kaalyado ng administrasyon, basing siguro sa kanilang mga investigasyon, ay marami po silang masasagasaan na kaalyado ng administrasyon. Ayaw nila ng gulo.
Kasi ang nag-appoint sa kanila ang administrasyon. Si Marcos rin, di ba? Kaya nagre-resign sila. Yan ang duda ng taong bayan. Ngayon, i-disband na. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa simulat sa poll, ito ang nagpapatunay na yung ICI na yan, wala talaga yan. Binuo yan ni BBM para sa kanya. For the benefit of BBM. Na hindi siya masisira sa kalokohan niya. Ano ang kalokohan niyang ginawa? Yun lang namang pagpirma sa 2025 national budget na hindi niya binasa, sinusuri, he claims na binasa niya, pero bakit pinirmahan niya ang sobrang daming mga insertions at mga proyektong mga ghost projects na ito at mga substandard na projects? Diba? Ginawa niya yung ICI para merong mapabintangang iba. Paano yan? Yung mga inappoint niya, parang ayaw sumabay sa kanya. Di ba? So wala na. Madisband itong ICI, ewan ko na lang. BBM, yung -3 trust rating mo, di ko lang alam kung aabot yan ng -10. Totoo. Kasi po, wala. Hindi na natuto si BBM. Magfo 4 years na siya, ha? Wala pa rin siyang ginawa. Ang ibig sabihin ng pag-disband nito is weak ang leadership ni BBM. Kung weak ang leadership ni BBM, meaning to say, walang alam si Bongbong Marcos. Kung wala siyang alam, kawawa ang taong bayan. The taong bayan is clamoring na mag-resign na siya. But ayaw pa rin niyang mag-resign. Di ba ang kapal ng mukha niya? Sobrang kapal ng mukha niya. Ayaw pa rin siyang magbitiw bilang presidente sa sobrang daming kapalpakan na ginawa niya. Anong tawag mo sa klaseng taong ganyan? Di ba? Greed. Hungry for power. Ano ang papel mo dyan sa pagiging presidente mo? Nandyan ka ba para tumulong sa taong bayan o nandyan ka para para sa sarili mong interest na makabenefit ka sa gobyerno? Nagtatanong lang tayo, ha? Kasi wala ka ng silbi sa bayang ito. Wala ka ng silbi. Kawawa ang taong bayan. Kawawa kami lahat. Yun lang ang masasabi ko dyan. At heto pa, dahil nag-3, itong balita na ito, dahil sa -3 na trust rating na na-receive niya, heto na yung nangyari. Dahil sa mababang ratings, Pangulong Marcos umabot na umano sa sukdulan. Umano'y naghahanda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng isang malawakang cabinet revamp. Mag-cabinet revamp si BBM dahil nag-3% siya. Kasunod ng pagbansak ng kanyang ratings. Ayon sa ulat, si Tatay Digong, ni minsan hindi bumagsak ang rating ni Tatay Digong. Bumababa man pero hindi bumagsak. Hindi kagaya nito kung sa examination pa yan bumagsak si BBM. Kung sa examination pa yan si former President Duterte hindi pa bumagsak sa examination. Bumagsak siya. Okay? Bumagsak siya. Klaruhin ko yan. Dahil bangag siya. Dahil wala siyang alam. Bobo siya. That's my own opinion, ha? My freedom of expression. Sabi dito, dahil sa kanyang ratings, ayon sa ulat ng politiko, umabot na raw sa sukdulan ang Pangulo at nais nitong ibalik ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng pagbusisi sa kanyang gabinete. Alam mo, Bongbong Marcos, wala ka ng pag-asa na bumalik ang trust ng taong bayan. Kasi maraming beses na kaming binudol mo. Maraming beses ka nang nag-promise sa taong bayan na wala ka pa rin ginawa. We have given
lots of chances to you, pero wala pa rin. Meaning to say, wag mo nang pilitin Bongbong Marcos. Hindi mo talaga kaya. Hindi mo talaga kaya. At kung sa tingin mo, kung i-revamp mo pa yung gabinete mo yan, kahit sino pa yung mga expert na ilagay mo dyan sa gabinete mo, wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Kasi ang dapat palitan, ikaw, hindi yung gabinete mo. Hindi yung gabinete ang i-blame mo sa mga pangyayaring ito. Ikaw, wala nang iba, ikaw. It's your leadership who is defected. Ikaw po ang depekto, Bongbong Marcos, hindi po yung gabinete mo. Ang style ng leadership mo, weak ka, weak. Pag magprangkahan tayo dito ha, yun ang observation sa'yo, weak leader ka. If you have a weak leader, kahit magaling pa yung mga gabinete mo, weak lahat yan. Kasi itong mga gabinete mo, sunod-sunuran lang yan sa'yo kung anong utos mo, kung anong gusto mo. O, di ba? Kahit matalino yan, lahat. Weak ka, wala kang command, wala. Tinukoy sa ulat na 9 na ahensya ng gobyerno ang kasalukuyang sinusuri. Meron pong 9 na ahensya. At kabilang umano sa mga posibleng matanggal sa pwesto si DOH Secretary Ted Herbosa. Alam mo ba, BBM, no? Ano yung pinakauna mong tanggalin? Suggestion lang, si Auntie Claire Castro. Kung gusto mong tumaas yung rating mo, tanggalin mo si Auntie Claire Castro. Yan naman ang nagpababa ng rating mo. Kung natutuwa ka dahil ipinagtanggol ka kay ni Auntie Claire Castro, sa tingin mo, yun tataas yung rating mo? Hindi. Ang daming galit ni Auntie Claire Castro. Kung ano yung galit nila kay Auntie Claire Castro, damay ka. Yan ang katotohanan. Damay ka. Wag si Ted Herbosa ang tatanggalin niya sa DOH. Hindi. Nasa iyo ang depekto. Wag mo nang tanggalin niya ang mga taong yan. Ayon pa sa ulat, sunod-sunod na kontrobersiya ang natutulak sa Malacanang sa damage control at may pakiramdam umano sa loob ng administrasyon na oras na para sa pagbabago. Lagi ka namang nagsasabi bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Hindi magbabago ang Pilipinas hanggat hindi ka mapalitan. Hindi magbabago ang Pilipinas hanggat hindi ka mag-resign. Yun ang katotohanan. Damay mo pa yung mga cabinet secretary mo. Ikaw ang may command sa kanila. Sunod-sunuran lang yan sa iyo kung ano yung utos mo at kung ano yung gusto mo. Tapos idadamay mo ngayon. Ikaw talaga, Mr. President, ang hilig mong mandamay. Ang hilig mong mag-pinpoint ng mga kapalpakan mo. Yan lang talaga ang masasabi ko sa iyo. Ang hilig mo talaga. Ay, nako. Mag-comment kayo ha, mga audience ko dito sa Donmar TV. Tama ba na mag-cabinet revamp si BBM para tataas ang kanyang trust rating? Kayo nang humusga. Mag-comment kayo dyan, babasahin natin yan. Ito, atin pong pakinggan, panoorin si Attorney Rowena Guanzon patungkol po dito sa kanyang reaksyon sa 2026 national budget na pinirmahan ni Bongbong Bangag Jr. If there's such a thing as pinakamalinis na budget, baka ibig nila sabihin wala na daw pork barrel. Kahit sabihin mong malinis ang budget, madudumi naman yung nag-i-implement. Ganun pa rin. Opo. Diba? Kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH, Opo. Attorney, meron... sa Department of Agriculture, wala rin. Ang ibig nila sabihin siguro, dahil na-minimize nila yung pork barrel, pero hidden, sinasabi ni Senator Amy Marcos, yung pork barrel nila, hindi halatang baboy kasi giniling. Grabe naman yun. Happy New Year po sa inyo, Attorney. At ito nga, ang bagong taon at may pirmado na rin po itong ating budget ngayong taon, Attorney. Ano ho bang masasabi po ninyo dito? Ang Malacanang sinasabi pinakamalinis daw itong budget natin ngayong taon, Attorney.
Pinakamalinis. Meron bang, is there such a thing as pinakamalinis na budget? Baka ibig nila sabihin wala na daw pork barrel. Eh, kahit sabihin mong malinis ang budget, eh, madudumi naman yung nag implement Ganun pa rin. Opo. Di ba? Eh, kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH, Opo. Attorney, meron... saka sa Department of Agriculture, eh, wala rin. Ang ibig nila sabihin siguro dahil na-minimize nila yung pork barrel, pero hidden. Sinasabi ni Senator Amy Marcos, yung pork barrel nila hindi halatang baboy kasi giniling. Opo, opo. Dito nga po, ang sinasabi, yung tinuturing po yung pork barrel, alin po ba dito sa budget natin ngayon yung nakikita po yung red flags? Tingnan mo yung DPWH, malaki pa rin ang budget na. Wala naman problema niyan dahil infrastructure drives drives also the economy because of the construction. Pero kung titingnan mo, dapat dinisclose nila sa atin, alin dyan? Ang sinasabi kasi nila, wala na daw flood control projects except doon sa may mga foreign funding. Hindi naman nila sinasabi sa atin, alin doon ang may foreign funding para ma-monitor din ng mga bansang inutangan nila. Ibig sabihin, nangungutang pa rin ang administrasyon ni BBM Opo. para dito i-funding sa budget na ito na nanakawin lang din ng mga corrupt. Yun ang problema kasi basic eh. We are a poor country. Tapos ganyan kalaki ang budget nyo, 6.7 trillion, di deficit pa rin. Kasi ang sabi nga ni Secretary Recto, 1.6 trillion pa ang utang na babayarin dyan bawat Grabe. taon. Di deficit yan. Saan nila kukunin yan? Hindi sa taxes natin. Pinipilit nila tayo lagi sa VAT na yan ng 12% eh. Ayaw ni Recto ibaba ng 10%. Dahil tayo ang nagbabayad ng utang ng administrasyon ni BBM na puro magnanakaw. Tama. Hindi nila, mga kababayan, lilin lang tayo nito ni BBM eh. Correct. Nililin Tama. lang niya tayo. Akala niya talaga napakatanga na ng mga Pilipino. Correct. Ngayon lang siya nakaramdam na lame duck president na siya sa midterm niya kasi itong social media, ito ang malaking tulong sa atin na tayo'y nagpoprotesta sa mga pagnanakaw nila. Kaya wag niyo silang lubayan. Wag niyo silang lubayan, wag kayong maniwala dyan. Nasabi nila, this is the cleanest budget. Niwala ako sa inyo. Ibig niyo sabihin, wala kayong insertion during the BICAM. Talaga? Tawag na nga ninyo, amendment eh. Sabi ni Risa Ontiveros, wala daw siya insertion. Meron siya amendment. Sabi ni Frank Drilon, Senate President Frank Drilon, amendment at insertion, parehas lang yun. Sino ba mas matalino? Si Senate President Drilon o si Senator Risa Ontiveros? Ang hirap talaga itong ginagawa tayong bobo, kaya sawang-sawa na ako. Sabihin nila, to si Atty. Guanzon, wala nang magandang nasabi tungkol kay BBM. Bakit ako may magandang sasabihin tungkol sa kanya? Wala naman siya nagawang maganda. Addict siya eh. Correct. Opo, attorney, at yung itinuturing na mga allocable items, iba pa yon? Iba pa yun. Sinasabi niya, hindi daw yun pork barrel. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit allocable ang tawag dyan? Ngayon lang niya, talagang unprogrammed funds niya sa budget, binaba niya. Pero meron pa rin. Kasi yung unprogrammed na yan, prohibited naman talaga yan. Hindi yan ginagawa nila ni Recto at ni BBM at ng Speaker at ng Senate President out of the goodness of their heart. Correct. Ginagawa nila yan kasi prohibited na yan ng Supreme Court, unconstitutional na yan. Ginagago naman tayo eh. Napakadami nating abogado, natatanga-tangahan tayo. That is prohibited, that is unconstitutional. It's unconstitutional to remit all excess or reserve funds of government-owned and controlled corporations. Yan ang ginagamit noon ni BBM for 3 years bilang pundo ng kanyang unprogrammed funds kung saan ang unprogrammed funds, presidente lamang ang makaka-release niyan. Kaya BBM, wag mo na kaming gawing tanga kagaya mo. Alam naman namin na ikaw lang makakalabas ng unprogrammed funds, kaya nag-resign yung Secretary Amina. Correct. Hindi niya na kaya yung batikos dahil totoo naman. Walang unprogrammed funds sa budget na yung General Appropriations Act na pwedeng lumabas o ma-implement kung walang pirma ang presidente.
So wag na tayong gagawing tanga na for Sa 3 years pool. ginawa niya yan. At Grabe. ang paraan para makakuha sila ng perang kukurakuti nila. Correct. Lahat ng reserve funds natin sa Philippine PhilHealth, kinuha nila 89 billion. Sa PDIC natin, more than 100 billion. Ano pala, gatasan pala yon. Government-owned and corporations, ginagawang milking cow ni BBM para ipondo niya sa unprogrammed funds niya. Correct. Ang unprogrammed funds, dapat lang yan may mga excess revenues na hindi inasahan. I-replay niyo yung mga interview ni Secretary Recto. Lumabas din yun sa kanya dahil alam niya naman hindi tayo tanga. Ang unprogrammed funds na yan, that's just in the budget, pero wala yung pondo. Pupunduhan lang yan sa excess revenue. Kaya dapat nga yan, nilalabas lang yan towards the end of the year na alam mo na kung may excess revenue ka. Paano ka may excess revenue? Wala nga, deficit ka nga. Opo. Deficit na itong gobyerno niya. Kaya siya nangungutang every year. Correct. 1.6 trillion pa ang babayarin na utang this year. 6.7 ang trillion ang budget natin. Saan nila kukunin yun? Sa taxes natin. Sa taxes natin, lalo na yung 12% VAT na pahirap sa mga mahirap. Opo. Yan ang mga kababayan. Ito, bagong taon nito, nagmamalinis si BBM at si Recto. Huwag kayong maniniwala dyan. This is the cleanest budget ever. Attorney, ito nga nababanggit po ninyong unprogrammed funds. May mahigit 90 billion pesos po ang vinito ng Pangulo at may mga natitira pa. Para po sa inyo, dapat lahat ng unprogrammed funds alisin dito sa budget natin. Dapat alisin niya. Ginagawa niya yung kiti-kiti. Ginawa niya yung, kumbaga, yun yung kanyang tawag dyan, piggy bank. Na kukupit-kupitin niya yan pag may President, kailangan ko ng ganito tulies doon sa district ko para may kickback ako diyan na 20%, di ba? Wala nga pondo yan. Excess revenue lang ng mga kapondo dyan. Dapat in-erase niya na dahil deficit naman tayo. Anak ng tinapaka BBM, 3 taon pa. Talagang ibabaon mo na kami sa utang. Kawawa mga kaapu-apuhan namin. Pero ikaw, baka siguro, dahil bangag ka, hindi mo napipil yun. Saka ang dami-dami yung pera na ninakaw. Hindi nyo na maubos yan. Sa 3 kamatayan nyo man, hindi nyo maubos yung ninakaw nyo sa amin. Pero paano mga mahihirap? Paano? Sa 3 years na ito, paano ang services? Sabihin nila, may maip naman attorney, may ganyan-ganyan, ayuda. Kailangan namin trabaho. Kailangan ng mga hirap trabaho, hindi ayuda. 2.4 million ang walang trabaho nitong Paskong ito. More than 1/2 sa mga Pilipino nakaranas ng gutom. Ito ba ang administrasyon na gusto nyo maulit pa sa 2028? Huwag kayong pumayag na linlangin kayo uli ni BBM Correct. at ng kanyang gang. Okay lang yan sila dahil mayayaman sila. Paano kayo? Pagka-graduate ng mga anak nyo na halos hindi na kayo kumakain. Parang ang baybaon ang mga anak nyo sa college. Pagka-graduate after 3 years, walang trabaho. Sino pa mag-invest sa Pilipinas kung ganito tayo ka corrupt? Palagay nyo kaya hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Alam ni Trump yan. Inaresto nga si Maduro dahil nagda-drug trafficking Anong sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, ng mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Kinaprotect siyempre ng Amerika yung kanyang it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika lang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Alam din ni Trump yan. Tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM gang. Nakapalibot dyan sa kanya, puro adik. Grabe. Tingnan nyo nangyari sa atin. Lahat sila, bulsa lang nila, inuuna nila. Bagong taon, walang pag-asa kay BBM. Huwag kayong maniwala dyan. Kailangan mag-resign na yan siya. Wala kailangan mag-resign na yan siya. Walang magpapautang.
Nangungutang taon-taon. Deficit ang budget, okay pa rin sila. Itong mga congressman na ito, na mga walang hiya. Opo. Buti naman si Garjola na frozen na yung assets niya. Ito naman ang panawagan ko sa Bureau of Internal Revenue. Yan si Garjola. Tingnan yung pagsimula niyan, ganyan ba yan kayaman? Lahat ng mga anak niya, kontraktor. Dito sa Batangas, hari-harian yan. Tinatawanan lang kami dito sa Batangas. Ha? Yung Garjola na yan, frozen na assets niya, nakangiti pa siya kasi marami siyang tinago. Dapat yung BIR, calling the Bureau of Internal Revenue, singilin nyo na ng unpaid income tax at pailan nyo ng criminal complaint ng tax evasion yan si Garjola para talaga matigil na itong mga magnanakaw na congressman na ito. Opo. Attorney, bago ko lang ipasok kay Partner Admar at mga karagdagang katanungan ko po mamaya, sa tingin mo, so ibig sabihin may legal na basihan o batayan ng ilang kongresista nga o ilang individual na may balak pong maghain ng reklamo patungkol nga po dito sa 2026 national budget natin sa Supreme Court? Oo, tama naman. Maganda naman yan. Lalo na, di ba, yung one sambayanan ni former Justice Antonio Carpio, di ba, pinanalo naman nila yung kaso doon sa na ibalik yung PhilHealth. Di ba? Ngayon, may nag-file naman, di ba, na, hindi pwede yan. Ibalik nyo yung PDIC na yan. Kasi may ruling na Supreme Court Hindi ba? Doon sa Greco Bellica case, di ba? Sinabi din doon basahin nyo ulit doon na unconstitutional naman yung mga ginagawa nila dyan sa unprogrammed funds bakit ginagawa pa rin nila? Kasi pakapala na lang ng mukha. So ang point ni Attorney Rowena Guanzon dito is that para bang wag tayong masyadong maniniwala na sasabihin nila Tito Soto na the cleanest budget raw itong 2026. Wag tayong maniniwala kasi alam nyo ba, hindi pa naman ginasta ito Hindi pa hindi pa tapos ang 2026. So wag mo na tayong maniniwala na kung sasabihin nilang malinis ito, di ba? May point naman si Attorney Rowena Guanzon. At isa pa, proven na yan. Ilang taon na si Bongbong Marcos? 3 years na. Anong nangyari sa 3 years niya? May matino bang nangyari? Wala, di ba? So wag tayong magkumpiyansa na sasabihin ng senador na ito na si Tito Soto na cleanest budget. Dahil yan si Tito Soto, kaalyado rin yan ni BBM. Di syempre, kilala naman natin yan si Tito Soto, sip-sip yan ni Marcos Jr. Sip-sip yan. Sip-sip talaga yan. Kaya kung sasabihin niya cleanest budget, good luck sa atin. Kasi po, ginagawa tayong bobo nila Ginagawa tayong tanga. Ginagawa tayo na akala nila na wala tayong alam, na hindi tayo marunong mag-analyze kung ano ang kanilang mga ginagawang kabalastugan. Alam natin 'Di ba? Buti na lang at merong mga government officials na mga matitino na kusang loob na nag-e-explain sa atin, especially kagaya nila Attorney Vic Rodriguez, Senador Marcoleta, sina Loren Legarda, sina Congressman Liviste, Kiko Barzaga. Ito yung mga taong gusto na mamulat ang mata ng taong bayan na kagaya ninyang si Mike Abe na yan. Akala ko ba itong si Mike Abe ay news anchor? Di ko nga alam kung nagre-research ba yan, pero sobrang halik sa puwet ni BBM, si Mike Abe. Mike Abe, mag-research ka naman. Yung mga pinagsasabi mo talaga, lahat ay wala talaga. Hindi ka marunong mag-analyze. Isa bagay, lulong na lulong sa sa kapag-idolize niya kay BBM, wala tayong magagawa. Sarado ng isip ng mga ganyan. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano na lang ba ang pag-asa natin? I-comment nyo
ano ang pag-asa natin sa bansang ito na hindi tayo gawin nilang tanga dito sa budget na ito? Ano ang gagawin natin? Mag-suggest kayo sa comment section para mabasa lahat, ha. Kasi yung mga suggestion po ninyo ay laking tulong yan na mag-comment kayo na oo nga, no? Ma-realize yung ibang tao na ganito pala dapat gawin natin. Okay? So, babasahin natin yan. Mag-comment kayo. Ha? At i-share nyo itong video. Mag-like and share, ha, sa video na ito para po marami po ang mamulat ang mga mata na ay, ganito na pala ang nangyayari sa ating bansa. At sa mga first time dito nanood sa aking vlog, kung nagugustuhan nyo ang ating talakayan, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na talakayan. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.